tayo ngayon sa Malacanang. Aha. Kasama na natin si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Pag-usapan lang natin ng slightly yung decision nga ng Supreme Court doon sa impeachment case ni VP Sara. Yusek, good morning. Happy Sunday. Welcome back po, Yusek. Thank you. Yes, good morning, Chris. Good morning, Victoria. Ma'am, nabasa na po ba ng Malacanang yung 97 pages pala na desisyon ng Korte Suprema? Pahapyaw lang, medyo mahaba. Busy ang Pangulo sa taon. Opo. Pero yung highlights naman ay alam naman na. Opo. And ano nga po ulit ang siguro komento or position po ng Malacanang dito dahil ang taong marami po sa publiko ang hindi satisfied doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema? Well, syempre, alam naman natin kung sino ba ang final arbiter, 'di ba? Kundi ang Supreme Court. Okay, iba kasi yung nirerespeto mo ang desisyon ng Supreme Court, iba naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court. So, magkaiba yun. Opo. Di ba? So, may mga pagkakataon na masasabi natin na, uy, mukhang mali ang Supreme Court dito dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Pero kapag nagsalita ang Supreme Court, wala tayong magagawa kundi irespeto ito. May sentimiento na po ba or reaction ang Pangulo? Kasi isa po doon sa articles of impeachment na na-declare na unconstitutional yung naging pambabanta di umano ni VP Sara kay Pangulo, kay First Lady, pati kay Speaker Martin. Kung gano'n po ang naging desisyon ng Korte Suprema, ano po kaya ang siguro naging reaction po ng Pangulo doon? Hindi, dito naman kasi, no, Christian, hindi naman kasi inaabsuelto. Maliwanag naman na sinabi ng Supreme Court na hindi naman nila inaabsuelto si Vice Presidente sa anumang ginawa niya. Ito ay more on technicality. Okay? Pero itong pagdidismiss ng Supreme Court sa impeachment or yung pag-favor sa petition nila Vice Presidente ay more on technicality. Hindi na-absuelto yung ginawa na anumang ginawa. Kung krimen man to, hindi siya na-absuelto. Pero sabi nga ng karamihan, okay, hindi naaayon yung mga nasasabi sa decision ngayon, hindi siya naaayon sa mga jurisprudence na nakaraan, especially one-year bar rule. So, di ba sabi naman ng Pangulo, ever since, dapat ang lahat ay proseso, sa tamang proseso. So, ang tanong ba, yung decision kaya ng Supreme Court ay nasa tamang proseso. So, maybe legally, magiging correct ito dahil lahat ng magiging decision ng Supreme Court ay magiging part of the law of the land. Diba? Pero sabi nga nila, hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama dahil may mga pagkakataon, may mga dissenting opinion nga. At minsan nababali, katulad doon kay Francisco case and Mercedes Gutierrez case about the one-year bar rule. Mukhang minodify dito, na-modify dito ng Supreme Court. So, at the time na ginawa ng House of Representatives itong articles of impeachment, ito'y umaayon sa rules noon at sa batas. Pero naiba. So, ang daming question. Judicial overreach, judicial legislation. So, ganun lang. Opo. Ma'am, do you share that same sentiment na hindi nga po nasunod yung jurisprudence? Kasi may ibang nagsabi na nga na yung Francisco na desisyon ay hindi yun yung parang nagkaroon ng panibagong desisyon ng Supreme Court. Siguro ang magiging sentimento lang naman dito ay bakit hindi nasunod? Ba't hindi nasunod yung dati ng doktrina, principles behind Francisco case and Mercedes Gutierrez case, kung saan pag sinabi nating initiation ng complaint, no, it means filing and referral. So referral to the House Committee on Justice. Dito kasi maliwanag, wala namang referral. And kung mapapansin nyo, meron din sinabi si Justice Carpio tungkol sa timing. Kasi mas naunang final sa Senate yung fourth complaint at yung tatlo ay lumalabas na hindi inaksyonan, pero ang sabi nga daw ng Supreme Court, it would be considered as dismissed or terminated upon what's the word? Adjournment. Diba?
So, nag-adjourn sila 7:46, 7 something PM. Mas nauna daw na final yung fourth complaint. So, walang masasabi na na-terminate. Na-terminate to after na-file yung fourth complaint. So, yung timing, it's a fact eh. So, yung timing dapat aralin daw ng Supreme Court. So, yun lang naman sa atin. Kung ano yung dapat na masunod na proseso, kung ano yung dapat na sa batas, hindi kailangan i-modify to favor somebody. Basta kung ano yung nasa batas, yun lang dapat ang sundin. At si former Supreme Court Associate Justice Ma'am Adolfo Ascuna, ang sabi naman ay parang suggestion niya, pwedeng since bagong parang definition itong nangyari sa desisyon ng Supreme Court, sana yung previous na lang na desisyon, doon nga po sa Francisco ang sinunod, at doon sa mga susunod na lang na desisyon ipatupad itong bagong inilabas ng Supreme Court. Would you agree with that po, ma'am? Yes, kasi para mong parurusahan yung isang tao nang isusubo mo yung bago, samantalang yung dati niyang nilunok, yung luma at yung mga umiiral, yung prevailing provisions, prevailing jurisprudence, tapos ipapasok mo sa kanya yung bago niyong gawa na hindi naman umiiral noon. And that's true. According kay former Supreme Court Justice Ascuna, it's unfair. And may observations din, ma'am, na the president should take a stronger stance on this, doon sa impeachment ni VP Sara. Although sabi niyo nga po, we respect what the Supreme Court came out with, pero may chance ba na mag-issue ng ng mabigat or strong na statement ng Pangulo on this? Okay, ganito yan. Unang-una, ever since sinabi naman ng Pangulo, ng ehekutibo, hindi kasi parte talaga ng trabaho ng Pangulo impeachment. Opo. Kasi katulad niya, hindi ba marami na rin ang pumupuna na bakit ganun sobrang higpit yung naging decision ng Supreme Court when in fact they are also impeachable officers. So you can see the essence nito. 'Di ba? Yung sense kasi nito is bakit ka maghihigpit when in fact you are also considered impeachable officers. So kung makikialam ang Pangulo, sabi niya dapat ganito, dapat hindi ganyan, hindi dapat nanggagaling sa Pangulo dahil si Pangulo ay also an impeachable officer. Opo. Diba? And at the same time, kung sasabihin niya makikialam siya, mas lalo pa itingin yung issue na namumulitika yung Pangulo when in fact ang Pangulo gusto lang talaga trabaho. Okay? So, trabaho na ito ng Kongreso, trabaho ito ng House and Senado, dapat ang gawin nila, gawin nyo yung dapat nyong gawin. Kung may dapat managot. Hindi ba? Huwag natin iasa ito sa Pangulo dahil ang Pangulo, mas mapipintasan ito ng tao kung makikialam dyan. Masasabihin lalong namumulitika ang Pangulo pag magkakaroon pa siya ng ibang mensahe patungkol dyan. So ang impeachment sa Senado yan, sa Kongreso yan. So hayaan nyo na lang ang Pangulo magtrabaho para sa bansa. Dapat gawin nyo ang dapat na gawin ng naaayon sa batas at naaayon sa jurisprudence. At para mapanagot ang dapat mapanagot. Opo. Ma'am, panghuli sa akin siguro, may apela ba kayo sa Supreme Court? Okay, okay, parte ng ehekutibo. As a lawyer, siguro dapat lang po, kung ano po yung nararapat, kung ano yung mga dati naging jurisprudence, yun dapat yung masunod. At sabi nga ikokopyahin ko na yung kay Justice Ascuna, na ang pinag-usapan talaga dito is accountability. Diba? Opo. Yung accountability. So yun lang po. Opo. Ma'am, so tomorrow makikita namin kayo sa Batasan. Ma'am. So, yes, nandun tayo. See you around po, Yusek. Opo. And ma'am, siguro ito last, sorry. Ano yung siguro general message lang po ng Pangulo prior to Hizona, yung asahan lang po ng public po from Hizona? Unang-una po kasi, ang naging pangunahin talaga kasi ngayong concern ng Pangulo, itong parang sunod-sunod na bagyo. Opo. Diba? Na hindi naman natin makontrol yung nature, pero ang kaya niyang kontrolin yung mga official niya. So trabaho lang talaga. Opo. So sa mga kababayan natin, mag-ingat din po kayo. Asahan niyo po yung tulong ng gobyerno, ng pamahalaan. At kahit ano pang maging darating na bagyo dyan, kakayanin po natin dahil ang inyo po mga opisyal ay nagtatrabaho naman po para sa inyo. Alright.
Yusek, Yusek, maraming thank you. salamat po at see you po bukas sa Batasan at sa Malacanang. Thank you, ma'am. Salamat Salamat, din, ma'am. Christian and Victoria. Salamat. Good Thank you morning. so Sunday much po. Si Undersecretary Claire Castro